Good morning, everyone. And now, this is the start of a new motorcycle riding chapter. Grabe ang lamig, hayop. So good morning mga kasama. This will be the first time na gagamitin natin ang ating bagong scooter na i-ride. Ating bagong Yamaha Mio Fazio. So nabenta na ang ating Panarea. Maraming salamat sa 32,000 kilometers na naibiyahe namin ng Panarea. Hindi man ako nagsisi kahit pa paano. Pero it's time to let go. Sa motor na yon. So break-in period tayo ng Fazio ngayon. Sasamahan natin ang mga Panarea riders, yung grupo natin dito sa Bataan. Magmumorong ride tayo, breakfast ride. At ito na rin ang ating year-end ride para dito sa 2023. So yun, ito ang ating kinuha na Yamaha Mio Fazio. Bigay tayo ng konting walk around dito. Sa kanyang sleek design, hindi ko pa siya nalilinis. Ano kinuha ko? Ano ba to? Yan. So hindi naman siya nalalayo dun sa itsura ng ating Panarea noon. Classic look pa rin. Ewan ko, ma-appeal sa akin yung mga classic look eh. So yan siya. Kinuha natin is yung palette blue na colorway nila. Para siyang mapusyaw na asul. Tapos sky blue yung datingan niya eh. So yan. Halos kasabay sila na lumabas as introductory price ng Panarea nung year 2022. Problema is nauna lang talaga na lumabas yung Panarea, kaya hindi natin nakuha to. Syempre, Yamaha is Yamaha, so kukuha talaga ako ng branded na motor. All stock pa rin siya. Syempre, bagong bago. At yun, yan lang siya. May dumating na tropa. Good morning. Ito si Kira na eh. Ang batikan. Veteran moves na dito sa Panarea Group. Yan, mga dati kasama natin sa Panarea. Yung compartment niya, kasya iPhone. Galing oh. Kaso yung power socket niya, kailangan mo ng parang sa kotse. Bibili ka pa para magamit mo siya. Paras lang. So yun, break-in period. Ayan, gear up na kami. So merong 4 na Panarea at isang Fazio. Yung isa nandun nagpapagas pa. 6:39 take off tayo. 60 lang ha. Baka magsihataw itong mga to. 60 lang takbuhan ko. So take off na. Uy, sakto. Ayos, hindi na gano'ng kalamig.
Alright, good morning. Sibat na kami. At mukhang Subic ang pupuntahan ng mga to. So, sunod lang tayo sa Agos. 60 lang ang takbuhan. So, time check 6:41. Hindi ko alam kung anong oras kami makakarating dun. So, break-in period. So, mabagal-bagal lang tayo. Teka, paano ba yung throttle ng 60? Ayan, ganyan lang. Teka, isa pa. Ayan. Ayan tayo. So yung riding feels niya, ay wala naman talagang pinagkaiba sa Panarea. Pero feeling ko mas magaan to. Tingin ko lang. So may isang taon kung ginagamit yung Panarea, para nagagaan ako dito sa sa Faccio. Singgaan niya yung mga Mio. Kanina na testing natin yung ilaw. Medyo mahina siya. Tapos yung high beam niya parang walang bigay. Ang gaan nitong Faccio na to. Okay din naman side mirror. Hindi mo napapalitan to hanggat hindi nasisira or whatever. So kailangan lang talaga natin idagdag dito ay mini driving lights. Nadagdagan kasi kailangan yung ilaw. Mahina yung ilaw dito. At saka busina. O ito yung busina niya kasi weak type. O diba? Peak. Ang sarap gumamit ng tahimik na motor. Grabe, na-miss ko to. Yung Panarea ko napakaingay. Ayan o guys, tanaw nyo ba yung Mount Samat? Tingnan ko nga. Ayan, no. Kita. Dito rin kasi yung daan doon. So ikot kami ng Morong. Tapos backdoor daw kami ng Subic. Oh, kung mapapansin nyo guys yung Panarea, ang lapad niya. Tapos yung Faccio, slim type siya eh. So parang nakakapanghinayang nalagyan siya ng side saddle bag. So mawala yung pagka-slim ng motor. So lalagyan ko na lang siya ng rear na bag ulit. Kaya lang din nung nilagay natin doon sa Panarea. Ganun lang, kagaya nung nasa harapan niya, yung leather bag. Hindi na masama. Kasya naman yung mga gamit ko eh. Pero sana dumating ka agad mo. So yun, welcome Yamaha Mio Faccio sa garahe ko. At team Yamaha tayo. Unti-unti ko nang buhayin yung R6 padating na yung pyesa. At samahan nyo kami ngayon. Papunta tayo ng Subic SBMA. Let's go. Tarandahan dito chill lang. Chill lang eh. Nauna. Vertikanta tayo ng Aerox. Chill lang oh. Wala na yun. Dalawa sa harap at dalawa sa likod. Ito. Minto. Kala ko ba assist ayaw mandar? Doon makikita yun yung assist daw na yan. Ito, kapag nagkaroon ng araw daw yan, ibig sabihin yung baterya yung nagpapaandar. Kita mo nag-a-assist ka. Hanep. Hindi ko matsambahan
Sabi initial acceleration daw yun eh. Oh well. And this is the first time na madadaan itong Faccio natin sa sementadong daanan nagkagaya nito. At ang tagtag niya. Ang tagtag niya. Hirap. Tagtag. Protect tayo konti. Kaya natin itong si sir na naka Bergman Street. Tagtag. Oh, makakaldag ako ah. Pero AV Moto lang yan, AV Moto tuning, para maayos ang suspension natin. Sana makapunta minsan kay AV Moto sa Bulacan. Santa Maria, Bulacan daw yung pinakamalapit. Ay, hindi ako makapagmabilis. 60 lang tayo. Naiiwan tayo dun oh. Tayo makasabay. Layo na nila, mga naiinip na. Kahit ako naiinip na ako eh. Ganda ng kulay. Pastel blue, tapos green sceneries, diba? Ang isa pa palang na napapanood ko na issue daw dito ay nadidrain nung Bluetooth module yung battery. So ako, since curious ako kung gaano ba katagal na madidrain yung battery nang hindi pinapaandar yung motor. Ang sabi nung kasa is whole 24 hours na hindi siya umandar ay maglolobat daw yung battery mo kapag nakakabit yung Bluetooth module. Gusto ko i-test yung sinasabi nila. So titignan natin, if hindi natin gamitin over the weekend yung motor at madidiskarga ang battery at hindi ko siya mapapaandar, alam na, tama. So kailangan talaga ang hugutin yung Bluetooth module para maiwasan yung ganun. Since ang battery is consumable parts, hindi siya pasok sa warranty. Okay lang yan. Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan. So bakit nga ba classic na naman ang kinuha natin? Kasi guys, sayang leather jacket ko at saka itong leather gloves ko. So classic pa, classic lang ulit. So mamili na naman ng hindi bagay na gears. Pero initially gusto ko talaga ng adventure bike na para sa long ride. Dahil everyday ako long ride, mula sa bahay papunta sa trabaho. Long ride talaga. Kaso hindi naman umabot yung budget natin, kaya ito na lang yung nabili ko. Okay lang yan. Ganun talaga. Next time na lang kung papalarin pa. Sabi na eh, dito sila paparada eh, oh. Hop, picture tayo rito. Wow, sana all. Oh, kito. So dito palaging stopover ng mga riders. Pero stretch lang muna tayo konti. Parang masyado ah. Ayan, 5 lang kami. Parang yung Power Ranger sa kulay dito. Oh. Sobrang dalang eh. First ride ng Faccio. Uy, 34% na lang siya.
Gumasgas na kay Jazz? Ito, itong daan dito maganda, oh. Oh, diba? Asfalto ang daan. Tapos maganda yung shade ng puno. Oh, smooth lang, oh. Ito medyo sharp curve to. Lamig. Whew. Reduce the speed. Oo nga. Sharp curve ulit. Uy, pinapaarawan yung baby. Uy, isang diretso. Yes, yes. Yan, nandito na tayo sa SBMA. Ito si Casual Riding TV, oh. Sundan natin siya dahil tropa niya yung may-ari ng cafe. Hindi siya nakakaalam. So yun, my very first impression sa riding dito sa ating bagong Fasio. Tingnan natin yung Odo 81. Tapos nung nag full tank tayo, 76.9 kilometers lang natakbo. Ang pinaka impression ko dito, yung throttle niya maganda, yung response niya maganda, yung pagkaka arangkada maganda, yung mobility nung scooter maganda, magaan siya. Kung i-compare ko dun sa Panarea, medyo mabigat yung Panarea. So ito magaan-gaan to. Madali siya i-kulit-kulitin. Tapos ang una nakita kong problema is yung ilaw, mahina. So kailangan talaga mag mini driving light. Yung busina rin niya medyo mahina ng konti. Tapos yung shocks talaga matagtag. Harap likod, siguro kailangan na talaga maitono ito agad-agad para yung pagiging comfy ng riding niya ay maging maganda. All in all, nasisiyahan ako gamitin siya ngayon. Masarap gamitin yung Fasio. Tsaka nakakatuwa yung kulay niya. Luwag, diba? Ang tao. At least dito walang tao, no? Alright, so 92.7 kilometers yung natakbo natin from full tank at 1 bar lang yung nabawas sa kanya. So that's it. Ito na tatapusin yung vlog. Ito kami sa Holy Crowns magbe-breakfast. And maraming salamat sa pagsama. Ito Fasio natin. Thank you sa Yamaha Capitol kay Ma'am Nora. Thank you. Swabe. Alright, see you next vlog, guys. Bye. Panarea Riders of Bataan. Yes. Year-end ride. So, kita-kita tayo sa 2024. Ride safe mga kasama. Alright.